Ako isang OFW dito sa Bahrain. Ang trabaho din bilang isang kasambahay. Sa ating mga aplikante, na lalo ng bagong salta, first timer, kailangan po natin, pag tayo sa Pinas, pag-isipan mo natin mabuti bago tayo sumabak sa pakpakang trabaho dito sa gitnang silangan. Dapat ihanda natin ang ating katawan, handa ang sarili, handa ang sa lahat ng bagay kasi nga ang trabaho dito ay hindi pa jing-banjing. Ang tawag nga dyan, pagka nandito ka sa Middle East, andyan dalhin mo lahat ng tibay. Tibay ng loob, tibay ng katawan, tibay ng sikmura. Kasi lahat yan, mararanasan mo yan. Kaya dapat matatag ka, baunin mo lahat yan. Kaya pag nandun na tayo sa mga employer natin, kailangan nating bumawi din sa kanila kahit hindi man kagandahan yung mga ugali. Kasi ganun na eh. Talagang ano na nila yan. Kultura na nila yan. Hindi naman na tayo kinuha sa Pilipinas para paupo-upo lang. Kaya kailangan talagang makisama tayo mabuti sa ating mga employer. Sa Pinas, interview pa lang ng employer, meron kaming bata, meron kaming ganito, kasi hindi natin masasabi yun. Minsan talagang maswerte ka pa pagka ang amo ay nagsasabi ng totoo na meron silang bata, meron silang ganito. Kaysa naman yung masasyak ka na lang sa bahay na ganito, ano bang ginawa? Magre ka, yes, kasi kailangan ko ng trabaho, ganito, ganyan. Tapos nung nandito ka na sa sponsor mo, nasa bahay ka na, nagtatrabaho ka na, ayaw ka at gusto mo magpabalik ng agency, pag-isipan po natin mabuti. Kasi ang sponsor po, marami po yung gastos, nag-waste po yan ng time para sa atin. Kasi hindi lang naman po tayo ang nangangailangan ng trabaho, maraming aplikante. Dahil sa nag-oo ka, nag-promise ka na paninindigan mo yung mga sinabi mo, pinanindigan mo yung pag-apply mo bilang DH dito, gumawa sila ng paraan para makuha ka nila at magkatrabaho ka dito. Po yan sa mga experience ko po. Kaya sa mga aplikante na gustong mangibang bansa, lalo na dito sa Middle East, huwag po kayong oo ng oo kung hindi nyo po kayong panindigan yung mga promise nyo sa employer nyo na kaya nyo trabaho. Kasi ang employer dito sa Bahrain, okay nga sila dahil tumatawag, sinasabi nila sa inyo kung ano. Nung ako nag-apply ng Saudi, bahala ka na dyan kung anong iselect sa'yo ng agency. Kaya napakaswerte nyo po kasi ang employer mismo tumatawag pa sa inyo. Walang problema pagpabalik kung mayroong reason. Halimbawa, sinasaktan ka, hindi ka pinapakain, hindi ka pinapahinga. Kapag ka ang employer na ganun, yan ang reason mo para bumalik ng agency. Pero kung sa trabaho lang papabalik ka ng agency, ang mamili, babalik ka kung kailan mo gusto. Tapos sabihin mo na may sakit ka. Sa Pilipinas pa lang alam na nang hindi ka papapuntahin dito kung mayroon kang sakit. Nahingag ka talagang hindi mo kaya. So, ibig sabihin talaga niyan, may hindi mo pwedeng irason dahil sa trabaho. Kaya ka magpapabalik. Kaya sabihin malaki yung bahay. Kasi normal lang. Wala namang bahay ditong kubo. Kaya expected na natin yan. Lalo na pa sa mga first timer. Hindi naman po pwede na sabihin ng amo mo na palayasin nila yung bata para sa'yo. Hindi pwedeng ganon. Kailangan sabi ko sa'yo kung ano yung pinanindigan mo kasi in-interview ka niya, umuo ka, lahat ng medical mo okay. Tapos pagdating mo ngayon sa sponsor, magpapabalik ka. Wow, hindi tama yun. At saka okay naman ang amo. Dapat pagtsaga na lang, magtiis na lang tayo. Kasi ginusto natin yan eh. Hindi naman sinabi ng sponsor sa atin na, oy, pumunta ka rito para magtrabaho ka sa akin. Ikaw mismo ang nagdesisyon. Tayo yung nagdesisyon. Kaya dapat tayong dapat sisihin dito kundi ang sarili natin. Trabaho lang yun eh. Natin sa mga sponsor natin, na-deploy tayo, hindi tayo pwedeng mag-inarte. Kung galing natin sa Pilipinas, hindi natin pwedeng dalhin dito. Kung kinakailangan nga nakatayo kang kumakain para lang sa trabaho, matapos mo lahat, makapahinga ka, dapat ganun ang ginagawa mo. Kasi yun din ang experience ko rito.
Minsan tinatawag ka ng amo mo, kumakain ka. Hindi ka po pwede, sandali ma'am, kumakain pa ako, hindi pa ako tapos. Hindi. Kailangan pag narinig mo na yung boses nila, tinatawag ka, kahit kumakain ka niyan, takbo ka. Hindi pwedeng, hindi pwedeng mga tuwiran ka. Kasi nga, ano na yan, kumbaga, nakaakibat na yan sa pag-apply natin dito, mga ganyang sitwasyon. Sa Pinas pa lang, alam na natin, meron din tayong 4 years na kontrata na pinirmahan, kasunduan ng bawat isa. So, dapat yon isipin natin na ang 2 years na yan, mahabang pasensya. Hanggat sinasahuran tayo ng ating mga employer, hindi tayo sinasaktan, tinatrato naman tayo na kahit papaano itao. Aba, swerte na natin yun. Kain tayo, may rest tayo, may pahinga tayo sa tanghali, tapos may day off pa tayo. Hayaan mo na yung maraming trabaho kasi yan talagang pinunta natin dito. Ang day off, kahit di ka lumabas, okay lang. Ang importante may pahinga ka. Kahit di ka na lang lumabas. Kasi pag lumabas ka pa, gastos pa yon. Mga sponsor din, minsan hindi na-allow nila talaga mag-day off yung mga katulong. Kasi mayroong minsan mga katulong din na ina-allow nila ng sponsor na mag-day off. Minsan, di na bumabalik, nabubuntis, o kaya kung ano-anong kababalaghang ginagawa sa labas, kaya nadadala yung mga sponsor minsan na magpa-day off. Swerte mo talaga kung magpa-day off ka pa. Based for my experience, para sa akin lang to ha, kapag inalok kayo na magtrabaho sa labas, kayo sa ganito, ganyan, maniwala kayo sa akin, hindi po maganda ang labas. Pagsisisihan nyo rin yan. Ako, experience ko yan. Kaya pag nag-alok sa inyo na mas maganda sa labas, talaga, minsan madadala ka sa mga salitang ganun. Pero pag ikaw napahamak, sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. Dahil yung nag-alok sa'yo, hindi ka matutulungan yan. Minsan yan pa mapapahamak sa'yo. Hindi ka na nga mabibisahan, may kaso ka pa, problema pa, tapos may pamilya kang umaasa, labas ka pa. Tsaka yung nag-alok, hindi yun ang mapapahamak. Ikaw pa rin ang handle ng lahat ng yun. Tayo naman mga aplikante, kapag ka na-deploy tayo sa ating mga employer, kapag ang employer nyo, hindi ka pinasweldo, hindi ka pinapakain, binubugbog ka, o kaya nirape ka, yun ang mga reason na pwede kang bumalik sa agency. Yun ang pinaka-dabis mong gawin. Pero kung ang employer naman okay, tiyaga na lang tayo, tiis na lang tayo hanggang sa matapos ang 2 years. Ito ulit ha, paalala. Ang mga cellphone po natin, may oras po yan. Kapag ka nakapahinga tayo, pwede na tayo mag-cellphone na wala tayong ginagawa. Pero ingat po tayo kasi mahigpit po ang ipinagbabawal ang pag-TikTok, pagkuha ng mga picture sa loob ng bahay ng mga employer. Lalong-lalo na sa may mga alagang bata. Iwasan nyo po yan mga kabayan kasi mapapahamak ka dyan. Pagka kayo naman ay may kasama rin sa bahay na katulad nating mga Pilipino, based din sa aking mga experience, no? Kailangan mas pakisamahan mo yung kababayan mo kaysa sa yung amo. Kasi karamihan sa kanila, lalo pag nauna sa atin, maging madam-madam yan. Basta gawin mo lang yung trabaho mo ng tama, okay na yan. Experience ko yan sa dati kong pinasukan, may mga Pilipina akong mga kasama, marami. Kaya ingat tayo, wag din tayo basta-basta magtiwala. Basta gawin mo lang yung trabaho mo, gawin mo ng tama, gawin mo ng maayos, panalo ka. Kapag yung mga kasama natin sa bahay, lalo't mga Pilipino, madalas yan sila pa yung mas maraming ipapagawa kaysa sa amo. Sila yung madalas na sabi, ito yun. Sila na yung halos nasusunod sa loob ng bahay. Na yung madam. Merong first madam, second madam, third madam, fourth madam. Ako na lang yung hindi madam. Kailangan mahaba talagang pasensya kasi hindi lang sa amo ka makikisama, sa anak ng amo, sa asawa ng amo, ultimo sa mga driver, mga kasama.
Para maiwasan natin na hindi tayo magka-problema, isipin natin na mayroon tayong 2 years contract na pinirmahan, pinagkasunduan ng bawat isa. Dapat trabaho tayo ng tama. Magtrabaho tayo na ayon din kasi yung ating employer. Hindi yan basta-basta lang na kinuha lang tayo sa Pilipinas. Gumastos din ng malaking halaga para mabigyan rin tayo ng trabaho dito sa bansa. Hindi tayo pwedeng mamili ng mga trabaho. Hindi natin pwedeng sabihin sa sponsor natin na ayoko ng bata, ayoko magluto, ayoko ng malaking bahay. O ano palang gagawin mo? O diba yun naman ang nakasunduan? Yaya, kusinera, labandera, linis, ano pa, minsan magiging tubero ka pa. Sa Pinas, alam mo na kung ano in-applyan mong trabaho. DH, o kapag sinabi kasing DH, ano na yan, unli work na yan, lahat na yun nandoon na. Kaya hindi ka pwedeng magreklamo. Kasi unang-una pa lang, ng kasunduan, nandyan na lahat ng trabaho mo, kung ano yung gagawin mo. Kaya dapat magtrabaho tayo ng huwag tayong mamili. Saan ka ba humuhugot ng lakas mo para pumunta dito? Diba sa pamilya, sa anak, number 1 ang anak. Hayaan mo na yung asawa, anak na lang. Kaya doon pa lang magiging masigasig ka na sa trabaho. Yun ang puhunan mo kumbaga. Ito din sa mga gustong mag-run away o naka-run away na, please lang, huwag po natin gawing bagay na yan. Kasi marami akong employer na nagsabi sa akin na kung ayaw nyo sa trabaho, magpaalam kayo ng maayos, huwag kayong mag-run away. Pag once na nag-run away kayo, magiging delikado ang buhay nyo. Unang-una, walang gustong bibisa sa'yo, walang gustong tumanggap na magtrabaho. Kasi run away ka. Pag ikaw nahuli, nakasuhan ka, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Kasi nag-run away ka na eh. Hindi ka makauwi ng Pilipinas. O paano ka na ngayon? Kaya payo ko lang, wag kayong gagawa ng ikapapahamak nyo. Kung may problema ka, number 1, ang agency mo ang tutulong. Andyan din ang ating Philippines Embassy. Handang tumulong yan kapag nasa alanganing sitwasyon ka. Basta magsabi ka lang na ganyan ay may nangyayaring hindi maganda o mayroong hindi magandang ginagawa yung employer mo sa'yo. Sa valid reason, yung pag-complain mo, katulad nga niyan, inabuso ka nila, pwede kang magreklamo sa agency. Kaartihan, wala tayong magagawa dyan. Kasi both side, kahit pumunta ka ng embassy, pumunta ka ng agency, hindi ka nila tutulungan. Kasi hindi valid ang reason mo. Ako ay isang OFW dito sa Bahrain. Nang ito ay experience ko din. Kaya sa mga nakikita, sa mga nakakasalamuha, sa mga tawag dito, yung nakakasama mo, yan ay number 1 na experience ko. Maraming salamat sa OFW Vlog sa aking experience. Sinare ko lang yung mga experience ko para ma-aware din kayo. Ginagalit nyo ko eh. Dampis!